Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi pong muli sa inyo mula dito po sa Pilipinas. At anumang oras po kami nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig. At minsan pa po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo ngayong gabi. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay nag-aanyaya kami sa inyo sa mga susunod na oras sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po, sa awa ng Diyos ay nasa ikawalong araw na tayo. Ngayong araw po na ito, araw ng Miyerkules. At ito po naman ay kapapalooban lamang ng 14 na araw. At nakakawalong araw na po tayo sa awa ng Panginoon ngayong gabi. Kaya meron na lamang pong mga ilang araw na nalalabi. Sana po ang panyaya namin ay kumpletohin po ninyo ang pakikinig ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po ito makakahulugan na kayo ay mayroong obligasyon sa amin o kayo ay obligado na umanib sa amin pong pagsasama-sama. Ang sa amin po ay maibahagi namin sa inyo ang amin pong pananampalataya. At nang sa ganon ay kayo po ang makapagtimbang kung ano ba ang uri ng pagsasama-samang amin pong itinataguyod. At ito po ay sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng mga katwiran sa banal na kasulatan. At ngayong gabi sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong mga pinasimulang pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkakaloob na po namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi sa inyo mga kapatid o umaga kung saan man po kayo naroon. Mga kapatid, kahapon na pag-aralan natin ang pakikisamang utos ng Diyos sa atin sa kapwa-tao. Maging ito'y sa labas o maging ito'y sa loob ng iglesia. Ang utos po ng Diyos, gagawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Yung salita po na yon ng kasulatan, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Ibig sabihin noon, kagaya ng ating napag-aralan kahapon, sumasaklaw yon hanggang sa lahat, hanggang pati sa ating mga kaaway. At ang pag-asa po namin, naliwanagan ninyo, na ang tunay na samahang sa Diyos o iglesia ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Hindi pumapatay ng kapwa, hindi nanggigipit, kundi marunong magmahal pati sa kaaway. Pagka ang kaaway nagutom, papakainin, at pagka ang kaaway na uhaw, paiinumin. Pag nangailangan, humingi, bibigyan, at kung mangutang, papautangin pa rin ang kaaway. Ang punto po natin doon, kung yung kaaway magagawan mo ng ganitong kabuting pakikisama, lalong magagawan mo ng mabuting pakikisama yung hindi mo kaaway. Sino yung mga hindi mo kaaway? Maaaring kamag-anak mo, asawa mo, anak, kapatid, magulang, biyanan, no? Lahat ng yon magagawan mo na ng mabuti kasi pag natuto tayong gumawa ng mabuti sa lahat, pati sa kaaway, lalo nating maaaring magawa ng mabuti ang hindi naman nating kaaway. Ang logic puro ng lohika, kung magagawan mo ng mabuti yung gumagawa ng masama sa iyo. Kaya nga kaaway mo, ginagawan ka ng masama. Kung magagawan mo siya ng mabuti, lalo mong magagawa ng mabuti yung hindi naman gumagawa ng masama sa iyo. Diyan po natin ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ngayon. Meron tayong pananagutan sa Diyos na gawin ang mabuti sa lahat, gaya ng nabasa natin kahapon. Pananagutan po ng mga kaanib o ng gustong umanib sa iglesia ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao, pati sa kaaway. Ano po yung pananagutan natin, mga kapatid? Pakinggan nyo sa Filipos 2:15-16. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis,
sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Ang sabi po ng kasulatan, ang mga lingkod ng Diyos sa iglesyang katotohanan upang kayo ang wikay maging mga walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Tayo pala, kumbaga sa ilaw, dapat hindi pundido. Dapat nagbibigay liwanag. At ang paraan ng pagbibigay liwanag sa gitna ng mga taong walang liwanag, yung nasa 16, tuloy po natin. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Ang atin pong pamumuhay, pwedeng magsalita, pwedeng magpahayag. Tandaan niyo po, ang ating pamumuhay, pwedeng magsalita. Gaya nga lang nung sabi sa English, action speaks more than word. Ang ating ginagawang pamumuhay, pakikisama, paggawa ng mabuti, paglingap sa kapwa-tao, pag-ibig sa kapwa, nagpapahayag yun ng salita ng Diyos, ng salita ng kabuhayan. Ang ating paraan ng pamumuhay, pwede pong magpahayag ng mabubuting bagay, magbigay ng liwanag o ilaw sa mga taong nasa kadiliman. Yan po ang kalooban ng Diyos. Pananagutan natin ito, mga kapatid. Bakit gusto ng Diyos na tayo sa pakikisama sa lahat ng tao, maging para tayong liwanag? Bakit po gusto ng Diyos maging para tayong liwanag, halimbawa, at pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan at pagmamahal? Bakit po? Basahin natin ang 2:12 ng unang Pedro. Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ayun. Dahil ang wika sa inyong mabubuting gawa, kung kayo meron timtimang ugali, kahit nagsasalita pa ang tao ng masama laban sa atin, dahil ang wika sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Alam nyo, mga kapatid, napakaraming mga taong galit sa akin. Masama ang sinasabi. Pero ngayon, marami sa kanila kasama na sa iglesia. Marami sa kanila nakaintindi ng aral dahil sa nakita nilang pagbabago sa buhay ng mga kapatid. Meron nga isang lalaki, hihiwalayan yung asawa niya pag sumama sa iglesia. Sumaksa ka ikake suryano mo. Sabing ganon. Nung makita niya na nagbago yung asawa niya, pagkaraan ng ilang panahon, bigla na lang may yumakap sa akin. Akala ko kung anong gagawin masama sa akin. Yung pala, nung yakapin ako, nandito sa tabi niya yung asawa niya. Brad Daly, sabi niya, patawarin mo ako. Bakit? Nung araw halos patayin ko yung asawa ko dahil galit ako sa iyo . Pero nung makita ko yung pagbabago sa asawa ko, ayun, nangyari sa kanya,
humingi siya ng tawad sa akin dahil nagtataka ka ako nung una. Galit ako sa'yo. Hindi ka namang gumawa sa akin ng masama. Kasi, yung kanyang mga kamag-anak, Iglesia ni Manalo, kung ano-anong paninira ang sinasabi, galit siya sa akin. Hindi naman siya nakakapakinig pa ng aral. Pero, nung yung asawa niya ay maanib sa iglesia, naging instrumento yung asawa niya para mabuksan din ang kanyang puso. At yun naman ang sinasabi sa 3:1 ng unang Pedro. Pakinggan nyo. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. At yung hindi tumatalima sa salita ng Diyos, nahihikayat sa pamamagitan ng ugali ng asawa na kaanib sa iglesia. Yun din ang sinasabi ni San Pedro, na kahit nagsasalita sila sa inyo ng masama, sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, purihin nila ang Diyos. Alam nyo kung bakit, mga kapatid, tayo binigyan ng pananagutan na maging mga ilaw ng sanlibutan? Kasi para ang tao matutong merong tunay na Diyos. Kasi yung tunay na Diyos nahahayag sa pamumuhay ng mga tumanggap sa Kanya. Ang Diyos po ay isang kapangyarihan na makapaghahari sa ating pagkatao. Yung kanyang liwanag, pag-ibig at kabutihan po pwedeng ma-reflect sa atin, makita tayo. Kaya sa pamamagitan ng wika ng inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, purihin nila ang Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, pupurihin ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa, yun ang magsisilbing ilaw para sa mga tao. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Napakaganda po nung pahayag ng Panginoong Hesus. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ano yon? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang nangyari dun sa iba imbis na ang mga tao'y lumuwalhati sa Ama, nawala ng gana sa Diyos ang ibang mga tao dahil sa maraming relihiyon. Sabi nung isang nasa Pampanga, para-pareho kayo mo. Sabing gano'n. Pare-pareho lang kayo. Nung bago po ako nangangaral sa Pampanga, pare-pareho lang yan. Isa pa yung mga ngwarta. Sabing gano'n. Kasi, iglesia ka, masama rin ang ugali. Iglesia, pumapatay din ng kapwa. Nanggigipit din. Akala nila lahat na iglesia pareho. Kaya, imbis na purihin ng Diyos, nalalait. Ang ating obligasyon, mga kapatid, sa pamamagitan natin ng mabuting gawa na kanilang nakikita, yun ang pinakailaw natin
yung aral ng Diyos na pag inilagay natin sa gawa, mabuti ang ating gagawin. At luluwalhati ng wika nila ang inyong Ama na nasa langit. Yun ang ating obligasyon. Pakiramdaman natin, mga kapatid, miski yung mga kapatid ng nasa iglesia na, ang Diyos ba napupuri dahil sa iyong gawang mabuti? O ikaw pa nagiging dahilan para matisod at manlait yung iba? Pakinggan nyo sa Roma 2:23-24. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hentil dahil sa iyo. Ayon. Ikaw ang wika, nagmamapuri sa kautusan. Para lang iglesia ni Manalo yan eh. Kami lang ang totoo, kami lang ang maliligtas. Ang hindi namin kaanib, lulutong ang gulugod sa impyerno. Pero pagmasdan mo ang mga gawa. Nagmamapuri sa kautusan, dahil sa pagsuway sa kautusan, nawawala ng puri ang Diyos. Ang pangalan ng Diyos nalalait tuloy, napipintasan ng mga hentil o ng mga hindi sumasampalataya. Kaya ngayon, tinan ninyo ha, kilala ko naman kayang mga yan eh. Kilala ko kayang mga yan, kaya hindi kumaanib dyan eh. Kasi, magmapuri ka man na ikaw ang totoo, kayo ang sa Diyos, kayo lang ang maliligtas. At ipinapatakwil pa lahat ng iglesia. Yun ba ang aral ng Diyos? Dapat itakwil? Hindi nga eh. Dapat nga mahalin mo eh. Magpakita ka ng kabutihan eh. Hindi mo dapat itakwil. Hindi mo dapat hatulan na susunugin na lang sa apoy. Hindi ganon. Kundi, ang sabi ng Biblia ay mahalin mo pa, pakainin mo pa. Hindi mo dapat itakwil. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya sa iglesia, mga kapatid, yung hindi susunod, kaya ko na sinasabi agad ito, mga kababayan, para wag pong masayang ang inyong panahon o ang inyong gagawin o paglilingkod. Kung aanib tayo sa iglesia, hindi naman tayo gagawa ng kabutihan sa kapwa. No? Wag na lang kayong umanib. Bakit? Matitiwalag din kayo eh. Nakasulat po sa Biblia eh. Pag ayaw sumunod, sa iglesyang totoo, ipinapatiwalag ng Diyos. 5:11 ng unang Korinto. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayun, pinapaalis po sa iglesia yan eh. Yung mga mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasing, libre-libre lang sa ibang iglesia yan eh. Yung pakikiapid na yan, pangangalo niya, okay lang sa ibang iglesia yan eh. Yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung pagiging manlalasing, kita mo, pati ministro, nakikipaglasingan sa miyembro eh. Yung mga manlulupig na ang kapwa-tao gusto mapahamak, nilulupig, pinapasama, ginagawa ng kasamaan. Pagka ganyan lang ang iglesia, mga kapatid, huwag ka nang mag-iglesia. Mag-aabuloy ka, payayamanin mo yung pastor para lalong maraming mailigaw. Sayang pa pera mo. Baka nga maawa pa ang Diyos sa'yo eh. Kung hindi ka aanib sa ganyang iglesia dahil masasama ang ginagawa eh.
Ba't ko po sinabi? Kung nakikita mo kasi, puro kawalangyaan lang ang iglesia, ba't ka sasama? Baka may pag-asa ka pang maligtas kung hindi ka sasama sa ganyang mga iglesia. Bakit? Masama ang ginagawa eh. Ang dapat kasing aniban, hindi yung may masamang ginagawa. Hindi yung iglesyang, kunyari lang sa Diyos sa bunganga, pero ang ginagawa masama. Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhas ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yun, nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya sa atin, ang pananagutan natin sa Diyos, gumawa ng mabuti sa lahat. Huwag tayong manggigipit. At ikaaway natin kung mapapakain natin at mapapainom na pakainin mo pang kaaway mo, painumin mo, sabi ng Diyos. Pautangin mo pag nanghihiram. Bigyan mo ang sa'yo humihingi. Yan ang aral ni Kristo. Yung tunay na Diyos sa Biblia, hindi malupit. Pero, pag halimbawa, nasa iglesia ka na, ayaw mo namang gumawa ng mabuti. Ang ginagawa mo, pakikiapid, mga masasakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasing, manlulupig, sa gayoy wag man lamang kayong makisalo, sabi sa iglesia. Ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Di ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Dadapot sa nasa labas, Diyos ang humahatol. Alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya maaari magtaka kayo, bakit may tiwalag? Kasi utos po ng Diyos yun eh. Sa kasamaan palad, hindi ginaganap sa Katoliko. Kahit masakim ka, manlalasing ka, kahit nangangalon niya ka, hindi tinitiwalag sa Katoliko. Ang tinitiwalag, yung lumalaban sa Papa. Yun lang ang alam ko na tiwalag. Kagaya ni Martin Luther, nilabanan yung Papa, tiniwalag si Martin Luther. Kaya tuloy si Martin Luther, noong 500 taon na nakakalipas, siya naman ang nagtayo ng protestantismo. Siya nag-umpisa. Si Luther kasi isang paring Katoliko yun eh. Kung makita niya ang ginagawa ng Papa, nagsalita siya laban sa Papa, tiniwalag siya. No? Pero yung mga miyembro, kahit na kriminal, hindi tinitiwalag eh. Ganyan sa Katoliko eh. Hindi naman tinitiwalag yung mga mangangalon niya, yung mga masakim, mga mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manglalasing, manglulupig, huwag kayo ikaw makikisalo ron. Bakit? Basahin natin ang 15:33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayon. Kaya pala ipinaalis ng Diyos sa iglesia ang totoo. Yung mga miyembrong ayaw gumawa ng mabuti. Ang ginagawa'y masama, nakakasira yan ng magandang ugali eh. Nakakadama yan. Para lang yung isang kamatis na bulok doon sa isang kaing na kamatis. Pag hindi mo inalis, dadating ang araw, bulok na lahat yung kamatis doon. Ganun yan, mga kapatid. Kaya, ipinaalis yung masasamang tao. Pinatitiwalag sa iglesyang totoo. Kailan ititiwalag? Tito 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ayon, ang liwanag po mga kapatid, salita ng Diyos yan eh. Ewan ko kung natutunan nyo yan sa Katoliko o sa mga iglesyang born again na pinanggalingan nyo. Nasa Biblia yan eh. Yung taong ayaw sumunod sa aral, maling pananampalataya, pagkatapos ng una, tapos ikalawa pa, pagsaway. Una, binigyan mo chance. Tapos pangalawang pagsaway, ayaw pa rin. Itakwil mo, sabi ng Diyos sa mga ngaral niya. Si Tito, mga ngaral po ng Diyos yan. Ministro yan. Pagka mayroon tao sa iglesia,
ayaw pasaway sa gawang masama, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Kasi ito, alam ko hindi itinuturo ito sa ibang iglesia. Kaya ang miyembro, namimihasang lasenggo, namimihasang malupit sa asawa, nangangalon niya, iniiwan ang pamilya, inaabuso ang mga anak. Kasi, pinapayagan ng pastor Wala naman tiwalag dito, hindi po pwede, mga kapatid. Pagkaalam natin, pagka isinumbong. Kasi sa iglesia, dapat yung mga ganyan sinusumbong Maliban na lang, hindi na isumbong, hindi namin alam, hindi namin maititiwalag. Pero pagka isinumbong o nahuli sa masasamang gawa, pinagsabihan, una, pinagsabihan, pangalawa, ayaw pa rin, ipinapatiwalag po yun. Maliban na lang, hindi namin alam. Pero kung alam namin, hindi namin kukonsintihin. Kasi ang buong iglesia mabababoy. Pag nakita ng iba na pwede ka naman palang pumatay, hindi ka naman titiwalag, mas dadami mamamatay tao sa iglesia. Kaya sa unang iglesia ng mga unang Kristiyano, yan lahat ng masasamang gawain, ipinagbabawal po yan. Ang iniuutos, paggawa ng mabuti, pag-ibig sa kapwa, at sa lahat ng tao, pati sa kaaway. Yan po ang dapat maghari sa ating mga magkakapatid sa iglesia. Ano ang nagiging bunga niyan? Halimbawa, tayong lahat susunod. Yung ayaw sumunod, ititiwalag natin, aalisin natin. Kaya dito, yung mga drug addict, tinitiwalag Wala po tayong kinukonsinting gumawa ng masama. Pagka sinasabi ng Biblia ang ganito, dapat masunod yon. Itiwalag yung mga taong masasama, kahit ministro pa, kahit kardinal pa. Meron din naman kasi tayong parang kardinal yung mga KNPD Basilos, kagrado ng kardinal yun, Opo. Di pwede mong tawaging Cardinal Efren. Opo, pwede po. Cardinal Danny, Pero pag sila'y gagawa ng masama, itinitiwalag natin. Kasi yun ang utos ng Diyos Pwede ba naman hindi natin susundin yun? Meron kayong karapatang magtiwalag, mga kapatid sa iglesia. Napatunayan nyo, sa iglesia ni Cristo, gusto na nilang itiwalag si Eduardo, di nila maitiwalag kasi, corporation soul yun Siya ang pinakamataas doon, walang makakatutol sa kanya. Sa iglesyang totoo, kahit ministro gumagawa ng masama, manalangin kayo sa Diyos. Pag alam niyong dinadaya kayo ng ministro, manalangin kayo sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa Israel, sabi niya dun sa mga propeta sa Israel na hindi tapat sa Kanya, aalisin ko ang aking mga tupa sa inyong mga kamay. Sabi ng Diyos. Basahin natin ang 34 Gs ng Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Ayun, para wag mo yung ministro kasi o yung propetang masama, ang nilalamon yung mga tupa Nagsisikain kayo ng gatas, Pinapatay nyo yung pinataba. Tapos hindi nyo inaalagaan ang mga tupa, sabi ng Diyos doon sa mga masasamang propeta sa Israel. 34:2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Yun, ang dapat, pakanin mo tupa. Itong mga pastor ng Israel nung araw, pinakakain ng sarili nila, hindi inaasikaso yung mga tupa. Kaya sabi ng Diyos, aalisin ko sa inyong kamay ang aking mga tupa.
Hindi na kayo magpapakain at hindi nyo na rin sila makakain. Ayun. Kaya dito sa samahang sa Diyos, mga kapatid, huwag kayong matakot. Kahit yung umaakay sa inyo, gumagawa ng masama, niloloko kayo, dinadaya kayo, pinagsasamantalahan kayo, manalangin kayo sa Diyos. Mga kapatid, naalisin kayo. Halimbawa, ako, manalangin kayo sa Diyos, naalisin kayo sa aking kamay. Madaling magagawa ng Diyos sa isang pastor na magpapahamak ng kanyang inaakay, yung tunay na sa Diyos na mga tao, gaya sa Israel, talagang sa Diyos yun eh. Pero nung dumating yung punto na pati yung mga pastor nila, yung mga hari nila, gumagawa ng masama, inalis ng Diyos. Inalis ng Diyos ang mga Israelita sa kanila. Pinalusob ang Israel sa hari ng Babylonia. Kinuha ng hari ng Babylonia ang mga Israelita, dinala sa Babylonia at inalipin doon. Inalis ng Diyos doon sa mga pastor at doon sa hari na nanloloko sa kanila nung panahon na yon. Ang ibig ko lang ipunto, mga kababayan, ang iglesia, pagka ang namumuno, malupit, walang awa sa nanay, sa kapatid, no? Talagang nung mabasa ko yung talata, sabi ko, biro mo pati nanay mo, itiwalag mo. Pati kapatid mo, gipitin mo, tiwalag mo. Para masabi ito ng isang nanay, natatakot sa magagawa ng kanyang anak. No? Basahin mo yung Kawikaan 19:26. Ang sumasamsam sa kanyang ama at nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Ulitin nga natin yan, kapatid na Daniel. Ang sumasamsam sa kanyang ama at nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Basahin natin sa English. He that wasteth his father and chaseth away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. Kasi pag hindi na sang-ayon sa kanilang ginagawang mali, delikado lagay mo. Ganyan ba, mga kapatid, ang iglesia na po pwede mong ipagmarangal sa kapwa? Yan ba ang iglesyang aaniban mo? Ang sabi ng Diyos, yung sumasamsam sa kanyang ama, nagpapalaya sa kanyang ina, anak na kahiya-hiya. Meron pa isang talata, 20:20 ng Kawikaan. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. Ang sumusumpa sa kanyang ama at sa kanyang ina, ang kanyang ilawan papatayin sa salimuot na kadiliman. Talagang totally kang magdidilim. Hindi po ito pang-aatake. Pagtuturo ito ng aral ng Diyos. Ikinukumpara ko sa inyo ang aral sa iglesyang totoo na nasa Biblia. Yung iglesyang nasa Biblia, hindi po malupit yon. Marunong magmahal pati sa kaaway. Paano mong gagawin na pati nanay mo, pati mga kapatid mo, gipitin mo, kunin mo pati titulo at pirmahan mo ng ikein mo para makuha mo lang yung, mapaalis mo yung kapatid mo. Ganun ba ang ipapakita natin sa kapwa-tao at sa Diyos, mga kapatid? Sana wag nating gagawin yan. Kasi sa tunay na iglesyang nasa Biblia, may utos na pagtitiwalag. Ang utos sa atin, gumawa ng mabuti sa kapwa, pati sa kaaway. Magliwanag ang ating ilaw, magliwanag ang ating mabubuting gawa, hindi yung kung ano-anong kawalang hiyaan ang i-display natin sa harapan ng ating kapwa-tao. Ngayon, ano nagiging bunga pagka tayo natutong gumawa ng mabuti sa kapwa, pati sa kaaway? Mabuti sa asawa, mabuting gawa sa anak, sa magulang, sa biyenan, sa kapitbahay. Ano nagiging bunga niyan? Pakinggan nyo sa 11:30 ng Kawikaan.
Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Ayun. Pagka pala matuwid tayo, makakahikayat tayo ng kaluluwa. No? Mahihikayat mo biyenan mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, mahihikayat mo. Siyang pantas, humihikayat ng mga kaluluwa. Gaano kalaking bagay sa Diyos na nakahikayat ka ng kaluluwa? Gaano po kalaking bagay sa Diyos yun? Basahin po natin ang Santiago 5:19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ayun, maliwanag. Kung sino man ang nalilihis o wala sa katotohanan, pag pinapagbalik loob siya sa katotohanan, alamin ika ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya, magliligtas. Bibiro mo yung tagapagligtas ka. Ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas sa isang kaluluwa sa kamatayan o sa kapahamakan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Napakahalaga po pala sa Diyos noon. Kahit isang kaluluwa lang, mga kapatid. Kahit isa lang. 15:7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Tingnan ninyo, gumamit ng numero si Kristo. Ang layo ng agwat, oh. 1 versus 99. 1 versus 99. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya sa iglesia nung una, gayon din magkakatuwa sa langit, matutuwa ang Diyos, matutuwa ang mga anghel, matutuwa ang anak sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na mga taong matutuwid na hindi na nangangailangang magsipagsisi. Mas kalugod-lugod pala sa Diyos. Ang punto ko ganito, mga kapatid, ano? Halimbawa, kami, si kapatid na Daniel, si kapatid na Luz, ako, yung mga nakikita nyo, yung mga kilala nyo sa amin, eh hindi naman kami gumagawa ng matitinding kasamaan. No? Natutuwa ang Diyos sa amin. Natutuwa. This is a stress ng awit. Tungkol sa mga banal na nangasalupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Yun. Yung mga banal na nasa lupa, pagka nagbabanal ka, sumusunod ka sa utos, marunong kang magmahal sa kaaway, magmahal sa asawa, anak, kapatid, kapwa-tao, kaibigan, natutuwa ang Diyos sa iyo eh. Halimbawa, ako, ganun, matutuwa ang Diyos sa akin. Halimbawa lang, di ko sinasabing ganun ako. Halimbawa, si Sis Luz, ganun din si Sis Luz, gumagawa ng mabuti, nagbabanal, natutuwa ang Diyos sa kanya. Eh pag binilang mo kami, halimbawa, naka-99 ka, 99 kami, natutuwa ang Diyos sa amin. Mas natutuwa pala ang Diyos sa isang makasalanang nagbabalik loob kesa sa aming 99. Ang laki ng gravity nun eh. Gumamit kasi siya ng numero eh. 99 versus 1. 1 versus 99. No? Na kung kaluguran ng Diyos ang pag-uusapan,
sa tiyempong may isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos, yung kaluguran niyang naidudulot ng 99, abe, pagkakatuwa ang wika sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi. Kaysa, kinukumpara yung kasiyahan ng Diyos na sa 99 na mga banal na tao, versus dun sa isang makasalanan, dating masama, babaero, mamamatay tao, drug addict, nakakilala, nagbalik loob. Tuwa ang Diyos, nagkakatuwa sa langit, sabi sa Biblia. Kaysa, dun sa 99 na nagbabanal na. Napakahalaga pala sa Diyos ng isang kaluluwang makasalanan na nagbabalik loob. Kaya kailangan natin tayo magpakita ng mabuting gawa sa kapwa para makahikayat tayo. Kahit isa lang ang mahikayat mo, napapatuwa mo ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang maintindihan niyo, kaya ko ito tinatalakay ng mas malawak. Yung mapatuwa mo ang isang tao. Halimbawa, may mahirap. Yung mahirap, bigyan mo ng regalong medyo mahal. Bawa minigaruhan mo ng 500 pisong halaga ng polo o 1,000 piso. Tuntua yung mahirap Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito Tuntua siya, yayakapin ka pa No? Pero pag halimbawa, yung mayaman, nirigaluhan mo ng 3,000 piso na t-shirt, hindi man masyadong natutuwa yan mayaman yun No? Mahirap patuwain ang mayaman. Mahirap pasayahin ang mayaman. Ang mahirap, isang pamilyang mahirap, magdala ka ng isang malaking pakwang bukawi na pagkatamis-tamis. Tuntua na yung pamilya yung mayaman, dalhan mo isang truck na pakwan, baka hindi man matuwa yun Baka mabulok lang dito yan. Kasi marami siyang pera. Ang punto ko mga kapatid, ang Diyos, mapapatuwa natin, matatandaan tayo ng Diyos lagi. Pagka nakahikaya tayo ng isa na magbabalik loob. Halimbawa, yung isang masamang tao, halimbawa, asawa mo yon, mahikayat mo lang yon, matutuwa na Diyos sa'yo Halimbawa, yung anak mo, masamang tao, bisyoso, drug addict, masama ang gawain, nahikayat mo. Ba? Matutuwa ang Diyos sa'yo Merong ministro tayo, dating drug addict, ngayon, maayos. Hindi ba natutuwa ang Diyos doon, Mga kapatid na naririto ngayon, o nakikinig, mga panauhin, pagka po pala tayo kaanib sa iglesia na totoo, nahikayat mo yung asawa mo, nahikayat mo isang anak mo, 2, 3, natutuwa ang Diyos sa'yo. Naliligaya ang Diyos sa'yo. Kaya ito, obligasyon natin ito Kaya po tayo tinuturuan ng makisama ng mabuti, gumawa ng mabuti sa kapwa, para mahikayat natin. Ulitin nga natin yung 11:30, kapatid na Daniel. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Ayun, siyang pantas, humihikayat ng mga kaluluwa. Makakahikayat tayo, mga kapatid. Tingnan ninyo yung mga kapatid na nung araw na turuan ko. 1968, nangangaral na ako sa Binangonan, Rizal. Yung mga kapatid na nahikayat ng pangangaral, nagbunga na sila Dahil sa kanilang gawang mabuti, naanib yung kapitbahay, naanib yung anak, yung biyanan. Kaya dumami ng dumami, kapatid, sa iglesyang ito, nahikayat hindi dahil sa trabaho. Dahil wala naman kaming patrabaho. Nahikayat hindi dahil sa impluensya sa gobyerno. Hindi. Dahil wala naman kaming impluensya sa gobyerno. Nahikayat hindi dahil marami kaming pera. Dahil wala naman kaming pera. Pero bakit lumalaki at lumalaganap ang samahang ito?
nakakahikayat ang mga kapatid dahil sa mabubuting gawang ipinakikita sa kapwa. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi ng Diyos, ang pantas, humihikayat ng mga kaluluwa. At kahit isa lang ang mahikayat natin, mga kapatid, natutuwa ang Diyos sa atin. Kaya sana, kung kayo po'y may balak umanib sa iglesia, magpakabait tayo para yung asawa mo, mahikayat mo, yung asawa mong babaero, tumino, yung asawa mong lalakero, tumino, yung anak mong bisyoso, tumino, yung kapitbahay mong galit sa'yo, mahikayat mo, malaking bagay po sa Diyos yun. Ang pangako ng Diyos, alam nyo, sa Jeremias 30:19, ganito po ang nakasulat. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Nakita nyo, sabi ng Diyos yan pangako ng Diyos yan aking pararamihin sila, sila'y hindi mangangaunti. Kaya ito pong iglesyang ito, hindi kumukonti ito Dumadami ito. Lumalaganap ito. No? Sa lahat halos ng parte ng mundo, nararagdagan ng nararagdagan. Yun kasi ang pangako ng Diyos Magmumula sa kanila ang pagpapasalamat, ang tinig ng nagsasaya, aking pararamihin sila, sila'y hindi mangangaunti. Sino magpaparami? Ang Diyos. Meron pong iglesia, pinararami ng tao. Alam nyo ba, merong iglesia, sa Binangonan, ang tawag nila, Iglesyang Pampararap. Pagtanong niya sa Binangonan, lalo na dun sa punta, iglesia kang pampararap yan Bakit? Ang gagawin nila, mangangaral. I-display yung mga dalaga. Mga dalaga miyembro, di-display sa harap. Tapos magyayaya ng mga binata, ayan, manligaw na kayo, mga kapatid namin. Sabi, paliligawan yung kapatid nila para mahikayat yung mga binata na umanib. Meron naman, bibigyan ka ika namin ng trabaho. Umanib. Dumadami sila Meron naman, pagka ika dito ka sa amin na anib, mapopromote ka, kung pulis ka, magiging general ka. Sabi. Dumadami ngayon yung mga pulis na umaanib para ma-promote. Saan hinikayat? Sino nagparami? Hindi Diyos ang nagparami. Ang nagparami, yung aral na mali na itinuturo. Pakinggan nyo Meron ng hihikayat nga sa kalibugan Meron gano'n ng hihikayat. 2:19 ng Ikalawang Pedro. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon. 18. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman, sa pamamagitan ng kalibugan. Umaakit sila sa masamang pita ng laman sa magitan ng kalibugan. Kaya dumami Mormons Nung araw, kaya dumami Mormons, pwedeng mag-asawa ng 10. Alam nyo ba yon mga kababayang Pilipino? Na ang Mormons kaya dumami, pwedeng mag-asawa ng 10. Meron namang relihiyon, pwede ka mag-asawa ng 5. Sabi ni Pedro, humihikayat sa pamamagitan ng kalibugan. Dumadami, hindi dahil sa Diyos, hindi dahil sa katotohanan. Dumadami dahil sa ipopromote ka, bibigyan ka ng trabaho, o kaya bibigyan ka ng babaeng maliligawan, no? O kaya pag sumama ka sa kanila, meron kang makikita sa langit para sa iyo na 70 birhen, no? Yun ang panghikayat nila. Kalibugan. Masasamang pita ng laman ang pinanghikayat nila. Tingnan ninyo ang aral ng Mormons. Wala sa Biblia ito. Babasahin lang po natin. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, ang kanilang libro, Doctrines and Covenants, section 132 to
verse 61 and 62. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. And again, as pertaining to the law of the priesthood, if any man espouse a virgin and desire to espouse another, and the first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have vowed to no other man, then is he justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him. For he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him. Therefore is he justified. Po ang aral ng Mormons. Pwede kang mag-asawa ng 10 virgin. Turo yan ni Joseph Smith. Yung puno ng Mormons. Alam niyo kung bakit? Ito hindi chismis ito, mga kapatid. Hindi po ito chismis. Pero nakatala na sa kasaysayan yan na si Joseph Smith, 4 na dosena ang asawa. Basahin natin ang Cults and Isms, Sis Luz. Ito po yan, Cults and Isms, written by J. Oswald Sanders, page 115 to 116. Mormonism seeks to reduce God to a carnal plane and even ascribes to him human methods of reproduction, fully in keeping with the immoral and polygamous characters of Smith and Young, who had 48 and 25 wives respectively, and the latter 56 children. Tignan mo, yung puno ng Mormons na si Joseph Smith, 48 ang asawa. Kasi siya ang nagsulat ng Book of Mormons na sabi raw ng Diyos di umano, sabi raw ng Diyos pagka-birhen, kahit 10 pwede kang mag-asawa. Pero ang ginawa ni Joseph Smith, hindi lang 10, 48 at hindi rin virgin. Pakita natin, Sis Luz. Ito po yan, the wives of Joseph Smith, Emma Hale, age 22. Fanny Alger, age 16. Lucinda Morgan Harris, age 37, asawa ni George W. Harris. Louisa Beaman, age 26. Zina Huntington Jacobs, age 20, asawa ni Henry Jacobs. Presendia Huntington Buell, age 31, asawa ni Norman Buell. Agnes Culbert, age 33, Sylvia Sessions Lyon, 23, asawa ni Windsor Lyon. Mary Rollins Leitner, mga kapatid, age 23. Anong klaseng relihiyon ito? Sabi niya sa kanyang libro, pwede ka rin mag-asawa ng 10 pagka-virgin. Pero siya hindi lang virgin. Ba't ko sinasabi ito? Ito ba para manira, mga kapatid? Para kagalitan niyo ko? Pero kaya ko sinasabi ito, gusto kong ituro sa inyo aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo, 3:1 ng unang Timoteo, nasa Biblia, basahin natin. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Yan po ang salita ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Ang obispo, kailangan asawa ng isa lamang babae. Kaya pag ang obispo, nangongolekta ng asawa, hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Paano ngayon sa Diyos, ang ginagawa, mali sa sinasabi ng Diyos? Ang obispo, dapat isang asawa lang. Ano ngayon, ang punto ko? Para siraan sila? Hindi. Para maituro sa inyo ang totoo at huwag kayong mabiktima niyang Mormons at ng mga iglesia na nagsasabing sila'y sa Diyos. Pero ang ginagawa, labag sa aral ng Diyos. Diyan ba kayo magagalit sa akin, mga kababayan? Alam nyo, binugbog na ako ng iglesia ni Manalo sa Guagua. Na-ospital ako ng 7 araw. Inabangan ako sa Tarlac, dudukutin ako ng iglesia ni Manalo. Sa Magalang, Pampanga, saksi yung chief of police, hinabol kami ng 12 lalaking may karit.
Nanganganib ako pagka nagsasabi ko ng totoo eh. Pero ba't ko sinasabi ito? Para wag kayong mabiktima ng maling aral. Kasi ang nasa Bibliang aral, yun ang dapat nating matanggap. Nagkukumpara po ako para makita nyo ang totoo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayan. Ang isang bagay dapat iaagapay mo sa iba para makita mo yung katotohanan, yung kadahilanan. No? Maganda nga yung sa pagkakasalin sa Kastila at saka sa Portuges. E aquí que esto lo he hallado, dice el predicador, comparando una cosa con otra para descubrir la razón de las cosas. Ayun. Para makita, malaman ang dahilan ng pag-iral ng isang bagay. Para makita mo kung alin yung tama at mali. Para makita mo kung alin yung sa Diyos, magkukumpara ka. Hindi para ikaw ay umatake o magalit ang tao sa'yo, kundi magkukumpara ka. Iaagapay ang isang bagay sa iba. Comparando, ang sabi sa Kastila. Comparando una cosa con otra para descubrir la razón de las cosas. Sa Portugues, ang sabi, Veja, dis o mestre, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Ayun. Para makita mo kung alin ang totoo, kung alin ang tama, kung alin ang mabuti, kung alin ang magaling. Ikukumpara mo. Tama ang sabi ng Diyos. May nagpaparami ng miyembro, hinihikayat sa kalibugan. Hinihikayat dahil sa trabaho. Hinihikayat dahil sa kampi-kampi. No? Para may kakampi sila, dumami sila. Para sila makapang-api ng kapwa. Basahin natin ang 23:15 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Ano? May mga mangangaral, manggagawa ng impyerno. Manggagawa ni Satanas. Bakit? Nililibot ang wika ninyo ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayo na, kung makakampi nila, ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa kanilang sarili. Kaya yung mga ministro ng demonyo, gumagawa yan ng mga anak ng impyerno Hihikayatin ka tapos ikaw ang pagagawain ng masama. Kaya yung may mga iglesia, ang mga miyembro tinuturoan pumatay O, di ba? Ilan na yung pupapatay sa akin sa apalit na nangumpisal? Mahigit na yata sa 5 daliri ko yun Ba't ko ngayon ito sinasabi? Kasi ayokong magkaganyan tayo. Huwag tayong papari sa mga taong ito. Nagpapakunwaring medyo, sambunga nga, pero ang puso puro putik, malansa. Yan ba iglesia ang paniniwalaan ninyo, mga kapatid? Pero yung pong sa Diyos na iglesia, sabi ng Diyos, pagmumula sa kanila ang tinig ng pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila. Sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalatiin sila. Sila'y hindi magiging maliit. Bakit ang kapatid sa samahang ito, kahit mahirap tayo, dumadami? Hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa panghihikayat sa kalibugan, hindi dahil sa panghihikayat sa pera, kundi dahil sa mabuting pakikisama sa kapwa.
dahil sa pagmamahal sa kapwa, dahil sa pagkakawang gawa, no? Dahil sa pagiging maawain, dahil sa pagtulong sa kapwa, dumadami ang miyembro sa iglesyang ito. At ito talagang parami. Kasi nasa Biblia, ang gawaing ito mag-uumpisa sa Pilipinas, sa silangan, papunta ng kalunuran. No? Babasahin ko po sa inyo. Sa isang talata ng Malakias 1:11, Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. meron po palang hula ang Diyos o prophecy na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan, matatanyag ang pangalan ng Diyos ng Israel. Magiging dakila ang kanyang pangalan. Ang kahulugan po nito, mayroong gawain ng Diyos na mag-uumpisa sa silangan, papunta ng kalunuran, kaya dadami. No? Lalaganap. Hindi dahil sa panghihikayat sa laman, sa trabaho, sa impluensya, sa kalibugan, sa babae, hindi doon. Kundi, sabi ng Diyos, mababalitaan ang kanyang pangalan, mag-uumpisa sa silanganan, papunta sa nilulubugan ng araw. Ang kasinonimo niyan, yun po ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Mag-uumpisa sa silangan. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayon, magliligtas pala ang Diyos, sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan, papuntang kalunuran. Kapareho nung kay Malakias, mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niyaon, from east to west. Yung pagliligtas ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saan sa silanganan? No? 24:15 ni Isaias, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa silanganan, hindi sa kontinente, hindi sa China, no? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayang Pilipino. Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-uumpisa siya sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan . Bakit? Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat . Kaya nga ang tawag dito sa panahon ng nakaraan, Las Islas Filipinas. No? Tawag nga ni Rizal Perla del Mar de Oriente. Parang mga perlas sa silanganan ang mga pulo ng Pilipinas. Mag-uumpisa sa pulo ng dagat sa silanganan, mag-uumpisa ang pagluwalhati sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Ito lang naman ang iglesyang ito, ang nag-umpisa sa silanganan na nakarating ng kalunuran ng nangangaral . Si Manalo nag-umpisa sa silanganan, hindi naman nangaral sa kalunuran . Ba't sila nagkaroon ng miyembro sa kalunuran? Kasi nag-asawa yung mga miyembro ng Amerikano, pero hindi sila nangaral dito. Kaya nagka-miyembro, nag-asawa yung mga miyembrong Pilipino nag-settle sa Amerika, kaya nagka-miyembro sila ron. Tayo hindi. Nag-umpisa kong mangaral sa silangan sa mga pulunan dagat sa Pilipinas at sa buong kontinente ng Amerika.
North America, Canada, Central America, tapos South America. Hindi kagaya ng iglesia ni Manalo, galing nga sa Pilipinas, nakarating nga ng Amerika, pero hindi naman nangaral yung mga ngaral nila rito eh. Nag-asawa lang yung miyembro nila, kaya nagkaroon sila ng mga kapatid dito. Alam nyo mga kapatid, kaya ko lang ito pinakikita, para maipakita sa inyo, ma-appreciate nyo yung salita ng Diyos eh. Kasi ganito po, kung gagawa ka ng butas sa mundo, ang tawag po sa siyensya ron, antipode map o yung tunnel map. Mag-uumpisa ka sa Pilipinas kung saan ako nangaral, kung bubutasin mo ang mundo para makarating ka sa kabilang dako, ang lalabasan mo po, Brazil. Ayan, yung antipode map na tinatawag. Umpisa ka sa Pilipinas, makakarating ka ng Brazil. Yun mismo nangyari sa akin eh. Hanggang sa India nga, meron ng mga kapatid eh, Ito lang naman ang relihiyon, itong Iglesia ng Diyos na natatag sa Pilipinas, ito lang naman ang relihiyong galing sa silangan na pumunta ng kalunuran para mangaral. Wala namang iglesyang iba nang gumawa nito. At bakit po? Pag-isipan nyo, mag-aral kayo ng istorya, mga kababayan, Ang iglesia dito sa kanluran, ang iglesia rito galing sa kanluran eh. Katoliko galing dito sa kanluran. Protestante galing dito. Ang tanging iglesia ngayon dito na galing silangan papuntang kalunuran, itong iglesia ng Diyos. At ito, nangaral talaga. Natatag dito na nasa Argentina, sa Bolivia, sa Chile, sa Colombia, sa Costa Rica, sa Dominican Republic, sa Ecuador, sa El Salvador, sa Guatemala, sa Haiti, sa Honduras, sa Mexico, sa Nicaragua, sa Panama, Paraguay, Peru, Uruguay at saka Venezuela. Bukod sa nasa Amerika, United States of America, at sa Canada meron pa rin. Nagpapakita na yung sinasabi ng Diyos, pararamihin ko sila, hindi pagpaparami ng tao yon. Plano ng Diyos yon. Ililigtas niya ang kanyang bayan, mag-uumpisa sa silanganan, sa mga pulunan dagat, papunta sa kalunuran. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Kaya, alam nyo, karangalan nating mga Pilipino na nangyari itong hulang ito eh. Nasabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya dumami ang miyembro sa samahang ito. Bunga ng pangangaral, hindi bunga ng pag-aasawa ng miyembro. Kaya yung pagdami ng samahang ito, hula po ng Diyos ito. Salita ng Diyos, propesiya sa Biblia. Kaya ako ito sinasabi sa inyo, mga kapatid, kasi dapat, kaya tayo gagawa ng mabuti para maging kasangkapan tayo ng Diyos para dumami ang mga lingkod ng Diyos. Yun ang pagpaparami ng Diyos. Hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa kampi-kampi, hindi dahil sa pag-aasawa, hindi dahil sa pera, kundi dadami ang mga lumuluwalhati sa Diyos dahil sa nakikita nila ang ating mga ginagawang kabutihan. At salamat sa Diyos, nang makarating kami rito, mga kapatid. Bagaman sabi nila may mga mataas daw ang crime rate dito, awa naman ng Diyos. Napakaraming taong nasumpungan kaming may takot sa Diyos. Mga taong nakikinig ng aral, tumutulo ang luha eh. Ngayon lang daw nila narinig. Nakikinig sila, tumutulo ang luha nila. Naririnig nila, binabasa yung talata sa Biblia. Tumutulo ang luha ng mga taong ito. Malalaki, mababae, tumutulo ang luha. Dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil nabigyan ng pera, hindi dahil sa
kung anumang dahilan. Naintindihan nila yung aral ng Diyos. Natutupad yung sinasabi ng Diyos, pararamihin ko sila. Hindi sila mangangaunti. Aking luluwalatiin sila. Hindi sila magiging maliit. Yan po ang nagaganap, mga kababayan. Kaya, kung inyong pag-iisipan, kaya pala tayo binigyan ng Diyos ng obligasyon na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, makisama ng mabuti pati sa kaaway, sa kapitbahay, sa kamag-anak, sa asawa, sa mga anak. Napag-aralan na natin yung mga aral na yan Kaya pala ganun, gusto ng Diyos maging kasangkapan tayo para magbunga ang kanyang gawain. Magbunga ang katwiran. Sabi ng Biblia, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at ang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Nakakahikayat tayo dahil sa katwiran, hindi dahil sa iba't ibang impluensya ng tao. Dahil sa katwiran na naliliwanagan ng mga tao. Dahil sa katwiran na hindi nila narinig sa ibang mga iglesia rito. Tandaan nyo mga kapatid, tayo po ang unang-unang iglesia galing sa silangan na nakarating dito para mangaral. Ano man ang gawin nila ngayon, ang kinatuparan ng hula na magmumula sa silangan sa mga pulunan dagat, ang pagliligtas ng Diyos ay kami po ang kauna-unahan dito. Walang nauna sa amin. Dito sa parting ito ng kanluran. Para matupad yung sinasabi ng Diyos, mula sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan neon, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Dapat maging bahagi po ng pananampalatayang tatanggapin ninyo, mga kapatid, ang pinagmulan ng pananampalataya ninyo. Hamak na bansa ang Pilipinas. Sa buong mundo, kung tingnan ng mga Pilipino, dahil alam nila, domestic helpers. Pero dito po, hindi domestic helpers ang tingin nila sa amin. Mahal nila kami rito dahil sa aral na napakinggan nila. Meron silang mga patotoo hindi ko na lang mapapatugtog lahat May pastor, 45 taon na pastor siya ng asembleya. Nung marinig niya ang aral dito, lumayas siya doon. 25 taong pastor, merong 17 taong pastor. Ang dami nun Hindi ko na lang natatandaan lahat Nang marinig nila yung aral, talaga palang sa Biblia, may hula pala ikang magdadala ng totoo dito sa amin. Naintindihan nila, may hula, ang katotohanan manggagaling sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Kasi marami rin namang relihiyon sa silanganan pero hindi naman ang Biblia pinapangaral kagaya ng Buddhism. Galing sa silangan. Shintoism, galing sa silangan. Yung Hindu, galing sa silangan, Pero hindi naman yung Biblia pinangangaral Ang nangyaring nangangaral dito ng Biblia, ang unang-unang galing sa silangan, ang samahang ito, mga kababayan. Para matupad ang hula na sinasabi sa mga huling araw. Kasi narito po tayo ngayon sa tinatawag ng Biblia na mga huling araw. Basahin natin ang 30:19, kapatid na Daniel, hanggang 23, hanggang 24. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? Sabi ng Panginoon.
At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Ayun, mangyayari po pala ito sa mga huling araw na itatatag ng Diyos ang kanyang bayan. Ang sabi, kayo'y magiging aking bayan. Ako'y magiging inyong Diyos. Yun. Ang mabangis na galit ng Panginoon, yung paghuhukom, hindi darating yon hanggang sa maisagawa ang haka ng kanyang puso sa mga huling araw. Inyong mauunawa. Kaya ito nagaganap sa mga huling araw. Nasa panahon po tayo ng mga huling araw, eksaktong naganap ang hula ng pagkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, mag-uumpisa sa silanganan, papunta ng kalunuran. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magaganap po ito sa mga huling araw. Nag-umpisa ang gawain ito sa Pilipinas. Ngayon nandito sa kalunuran, dumaan sa iba-ibang mga lugar, nakalaganap ngayon sa iba't ibang lugar ng mundo. Kung kayo'y magiging bahagi, mga kapatid, kung mababautismohan kayo, kung merong tatanggap sa aral na ito, kasama na namin kayo. Kayo'y binhi, tanim na magbubunga. Magbubunga ng mabubuting gawa para makahikayat pa tayo ng lalong maraming tao na susunod, maglilingkod at magtitiwala sa Diyos ng langit na makapangyarihan sa lahat. Bukas po ang pag-aaralan natin, mga kababayan, ay ang aral ng Diyos kung paano natin matutuklasan ang pag-ibig sa kapatid at sa kapwa. Saan mag-uumpisa na maintindihan natin na kailangan nating umibig, gumawa ng mabuti sa kapatid at sa kapwa-tao. Saan mag-uumpisa yon? May umpisa po yon. Dapat makita natin ang umpisa para makapag-umpisa tayo. Siyempre, lahat ng bagay na mabuti, nag-uumpisa at nagtatapos sa mabuti. Actually po, kasi sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia po, pagka inumpisahan mo, hindi natapos, hindi mabuti eh. Inumpisahan mo, hindi natapos, walang maganda. Sabi ng Panginoon Kristo sa 14:28 ng Lucas, Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. ayon, hindi maganda yung hindi tapos eh. Kung ang ginagawa mabuti, dapat matapos mo. Ngayon, alam nyo, dapat para matapos tayo, umpisahan natin ang tama. Ang tama po, yun ang pag-aaralan natin, yung umpisa. Paano tayo mag-uumpisang gumawa ng mabuti sa kapwa? Paano tayo mag-uumpisang gumawa ng mabuti sa kapatid? Saan dapat mag-umpisa yon? Yun po ang ating pag-aaralan bukas. Sana po balik kayo, mga kapatid. Mga kapatid, kung nakakapagsalita po ako na parang laban sa inyong kalooban, huwag kayong magalit. Wala kaming layong manira o mang-atake ng kahit na sino. Nakikita nyo siguro ang intensyon ko para liwanagin sa inyong aral ng Diyos. Para mabuo sa ating kaisipan yung aral ng Diyos. Hindi po para atakihin ang kahit na sino. Kaya umaasa po ako sa awa at tulong ng Panginoon, sana bukas uli. At sana samahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, lalo na po sa inyong pakikinig ng aral. Kapatid na Daniel,
Opo, at muli po tayong nag-aanyaya para sa araw ng kinabukasan kung loloobin po ng Panginoon para po sa atin namang ika-siyam na gabi ng atin pong gagawing o ginagawang mass indoctrination. Yan po ay bukas, araw ng Huwebes dito sa atin sa Pilipinas, alas 7 pa rin ng gabi. Kung loloobin po, sana ay muli ninyo kaming mapaunlakan. At minsan pa, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na tumugon sa atin pong paanyaya at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Kasabay na rin po ng aming paanyaya, mamaya pong alas 9:30, maaari kayong makiisa sa atin pong ginagawa na Global Prayer for Humanity. Yan po ay para sa ating paghingi ng awa sa Panginoon upang tayo po ay makaharap na patuloy dito sa atin pong suliranin na pangdaigdig na mayroon tayong hinaharap na pandemya. Kaya loobin po ng Panginoon, magsalo-salo po tayo. At sa araw ng bukas na muli, sa kalooban ng Panginoon, para po sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa po, salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon. Bago po tayo sama-samang pansamantalang maghiwa-hiwalay, kami po ay nag-aanyayang samahan ninyo kaming muli sa isang maikling panalangin. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan pong muli ng aming Panginoong Hesukristo, salamat po, Ama, sa iyong mayamang awa sa aming lahat. Salamat po. Naririyan ka upang gabayan kami. Pinulot mo kaming isa-isa mula sa kamalian ng aming mga paglakad. Binigyan mo ng pagkaunawa sa iyong mga salita. Ama, utang po namin na kailanman ay hindi matutumbasan ang lahat ng iyong kabutihan sa amin. Salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin. Ang iyong pagmamahal, Ama, ang umaakay sa amin upang matuwid ang aming mga paggawa. Alalahanin mo sana ang mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Sana po tulungan mo sila sa kanilang mga pagsusuri. Naway, nagkasama-sama kami sa matuwid na paglilingkod sa iyong katotohanan. Laksan mo ang kanilang mga kalooban, Ama, upang makapagpasimula ng isang tunay na pagbabagong buhay sa harap mo. Tulungan mo kaming lahat na amin pong matugunan ang dahilan ng pagkakalikha mo sa amin. Sana'y kaawaan mo ang aming mga sangbahayan. Tulungan mo kami sa pagpapakilala ng iyong karangalan sa lahat ng aming mga kapwa. Sa kalooban mo, Panginoon, sana po magliwanag ang iyong katotohanan sa mas nakararami sa aming panahon. Mahabag ka sa mga dumaranas ng matitinding kahirapan at mga nawawalan ng kalooban dahil sa mga hirap na aming mga dinadaanan. Ama, sa iyo po namin inihahabilin ang aming mga buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa aming mga pagdaing sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, siya naman maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.